Nako, ang nakakaiyak na mensahe na galing kay Senator Dante Marcoleta. Bagaman siya ay nasa piitan dun sa ospital ng PNP, nakakapag-post pa rin si Senator Marcoleta sa kanyang social media account, siguro sa pamamagitan ng kanyang mga relatives o asawa, no? At pero, ang nakakalungkot dito dahil hindi sa malaman dahilan kung kailan siya makakalaya. At nagbanggit po siya na sinasabi niya na hindi siya titigil anuman ang mangyari, pero sabi niya magkikita-kita pa rin tayo, no? Pero mas maganda basahin mo natin ang mensahe ni Senator Dante Marcoleta, no? Para lagi tayong updated, no? Minamahal ko mga kababayan, kahit nagkalayo po tayo pansamantala, ipagpapatuloy po rin natin ang ating sama-samang pagpapahayag sa buong mundo na naway ay makamit natin ang matagal nating karaingan ukol sa pamamayani ng transparency, accountability, katarungan at demokrasya. No? Kasi yun ang mga nawala sa atin eh. O, yan transparency, accountability, katarungan at demokrasya. 'Di ba? Demokrasya, pinipigilan tayo magsalita. Lahat na nagsasalita, pinakukulong, kinakasuhan, o kaya pinapainan nila. Di ba? Tuso. Ano, pinapainan nila, di ba pinapainan yon? Kunwari, may sakit ka. Tapos sa isang linggo, bago mo sabi, wala ka palang sakit, nagja-jogging ka pa, jumping jack ka pa. Di ba? Sino na biktima? Yung mga, ang dami na biktimang vlogger, kakasuhan yung mga vlogger, di ba? Tama. Kung matino pag-iisip mo, sasabihin mo kagad yung kalagayan mo. Kasi unang-una, inihingi ng taong bayan yung karapatan ng taong bayan yun. Hindi mo kagad isang linggo bago mo sabihin ano kalagayan mo. O, edi nanunukso ka. O, asan ang demokrasya? O, katarungan. Anong katarungan? May katarungan ba itong nangyayari ngayon? Sinasabi nila, nahuhuli daw, puro malaking tao. Malaking tao, isa-isahin mo nga. Kung ang nahuli nila, flood control issue ba? Sa flood control issue ba lato? Mastermind ba nahuli nila? Kahit anong huli nyo, kahit 1,000 pa nakulong nyo na puro matataas na opisyal ng Pilipinas, kung hindi mastermind yan, ganun din yan. Di ba? Kaya sa inyo, mastermind, malaking tao. Kasi ang malaking tao sa kanila, ganito Porque si Jinggoy, senador, malaking tao sa kanila yon. Si Kibuloy, may-ari ng isang malaking religion, malaking tao sa kanila yon. Presidente si Digong, naging presidente, malaking tao sa kanila yon. Hindi malaking tao yan. Ang malaking tao, yung mismong sangkot sa flood control, na napakulong. Yang akala kasi nila yung malaking tao dun sa kanilang estado sa buhay. Porket naging presidente, naging senador, malaking tao sa kanila yon. Ang malaking tao o big fish na sinasabi, yung mismong kasalarin sa flood control issue. Mayroon na ba nakuha? Wala. Wala. Kaya tinutuloy nila malaking tao yun. Natawa ko parang doon sa dati, yung nag-aaral pa ako, sabi ba naman sa akin, no, kasi sinabi ko sa kanya, sabi niya kasi sa akin, wag mo ako mamaliitin, sabi sa akin, nag-aaral pa ako, teacher ko, nakapag-aral ako, nakapag-aral siya, sinanong ko, ano pinag-aralan mo? Ano pinag-aralan mo? Yung nasa school niya. Yun ang pinag-aralan niya. Hindi yon. Pag sinabing ano pinag-aralan mo, hindi yung naka-school ka, nakatapos ka, naka-graduate ka. Ibig sabihin, pag sinabing ano pinag-aralan mo, yung sa buhay mo, kung ikaw ba ay, ako kasi, ako, nakatapos akong pag-aaral, yun yung nakatapos ko. Pero ang pinag-aralan ko, yung mga sitwasyon sa buhay, yung katwiran, yung karunungan, yung wisdom, knowledge, lahat, Biblia, science, yan ang pinag-aralan na hindi bagay na hindi natututunan sa school. Di ba? Kaya itong mga to, mapapansin mo kung ano yung talagang may katarungan o wala eh. Kaya yung sasabi kong katarungan, yan yung pinagkait sa atin ngayon. Di ba? Yung katarungan. Oh, ano pa? Yan, katulad yan na ginawa kay Marcoleta. Makatarungan ba ginawa kay Marcoleta? Hindi. Mas inuna nila yung si Senator palagay natin, sabi ko nga sa inyo, palagay lagi natin, may kaso si Senator Marcoleta. May kaso. Ba't mo inuna yung maliit na kaso kaysa doon sa malaki dapat asikasuhin? Kaya mo inuna kasi maliit kasi alam mo yung maliit na yun yung maghahalungkat sa flood control issue na si Senator Dante Marcoleta, kaya inuna nyo. Asan ang katarungan doon? Yeah? O ano pa? Accountability, wala na yan. Transparency, wala na yan. Transparency ba meron? Wala! Sara sila ng Sara! Ano ba ngayon? Nagbabaha na. Nakailang baha na ba? 2005 nagbaha. 2006 nagbaha. Umaksyon ba sila? Meron ba kayo nakita na nagsalita sa social media? A-actionan natin lahat ng flood control issue? Wala. Wala kasing transparency. Doon lang siya nakatingin kay Sara. Di ho ba? Tuloy. Ang mga bagay na ito ay kailangan para sa pagkakaroon ng katatagan, kapayapaan, kaayusan, at kasaganahan at inaasam ng ating bansa at ng kanyang mga mamamayan.
Diyan lamang po kayo dahil malaon, madali ay muli tayo magkikita-kita sa tulong ng ating dakilang Diyos na mapagmamahal at mapagmalasakit. Yan. Yan kasi si Pinky, walang Diyos yan eh. Dito, walang Diyos yan. Oo. Ay, sasabi niya, sa Diyos siya, walang Diyos yan. Bakit? Una-una, si Seton Marcoleta, sumasamba yan sa INC. Sumasamba siya sa kapilya. Ha? Linggo-linggo. Eh si Pinky ba? Hindi mo makita sa simbahan niya mga yan. Eh, katwiran ng mga yan. Malamang sa malamang eh. Huwag ka na pumunta sa simbahan dahil may bahay naman eh. Kausapin mo na lang ang Diyos eh. Di ba? Yan, kasi, kasi ganito yan eh. Sa Biblia, may sinasabi po na dumako ka sa bahay-sambahan ng Panginoon Diyos kung saan naroroon ng Ama. Hindi yung kakatwiranan nyo na dito na lang ako sa bahay. Pasinin mo yung mga politiko, sisimba lang sila. Hindi naman lahat ha. Sisimba lang sila pag may kampanya, pag may kailangan problema, pag may i-impeach. Di ba? Tingnan mo yung mga pinklawan, doon lagi sa simbahan. Mananalangin muna kasama yung isang yung paring Ajik, dating Ajik pare ata yun eh. No? Doon lang papasok sa simbahan. Oo, gagamitin pa nila yung Diyos sa kalokohan nila. No? Kasi hindi katwiran yung may bahay naman ako, doon lang ako mananalangin. Hindi. Sa simbahan kasi o sambahan o sa man church, doon tinuturo yung aral ng Biblia. At yung aral ng Biblia ay malaking bagay yun sa pagkain ng kaluluwa nyo. No? Yun ang hindi nila alam. Kaya akala nila, sapat na daw manalangin sa bahay, huwag na pumunta sa simbahan o sambahan. Di ba? Mali po yun. Kaya sila, ligaw na ligaw eh. Di ba? Ligaw na ligaw eh. Kaya tignan mo sila. Yung dugo sa kanila pwede. Kaya nga pinangaasar nila sa iglesia eh, na dinuguan eh. Kasi wala silang aral sa Biblia. Kasi katwiran nila, sa bahay lang sila. So, ibig sabihin, lamang si Seton Marcoleta may aral, may Diyos. Hindi katulad nila, wala. Ikaw ba naman, may Diyos ka ba naman? Nakakulong na yung tao. Ha? Palagay natin, no, nananagot na yung tao sa kanyang kalagayan, no? Aapihin mo pa? Sasabihin mo pa, ang nasasakit-sakitan si Seton Marcoleta? Magpo-post ka pa sa Facebook, sasabihin mo yung mga PMP, walang, dapat maging alarma kay Seton Marcoleta? Nasa katino ka ba ng pag-iisip? May Diyos ka ba? Buti pa yung mga tulpo eh. Ang katwira ng mga tulpo, pag nakulong na, pagdapa na, wag tigilan mo na. Pag ang kalaban, dapa na, okay na, tigilan mo na. Ay hindi eh. Kita mo ginagawa nila kay Duterte, nakakulong na, pinagbabayaran Duterte. Palagay natin, si Duterte nakagawa ng masama talaga no, para sa inyo. Ngayon, pinagbabayaran niya sa dahig. No? Ang ginagawa, kinukutsa pa nila. Di ba? Yun yung sinasabi ng Biblia. Na pag dapa na. Tigilan mo na, nagpakubaba na yung tao eh. Di ba? Yung gusto pa nila, pag natisod yung tao, sipain pa sa lupa, paano? Yan yung sinasabi, nagmamataas na kayo. Di ba? Pero huwag kayong mag-alala. May hangganan lahat yan. May hangganan lahat yan. Buhay ang Panginoon Diyos ni Seton Marcoleta. May hangganan lahat yung ginagawa nyo. Di ba? Ngayon lang yan kasi may nakaupo na pansamantala, ginodiyos nyo. Di ba? O ito, sabi ni Senator Amy. Pero painggan natin si Senator Amy. Ito mismo sinabi niya ni Senator Amy. Painggan natin. Uy, ang lungkot ko kay Senator Marcoleta, si Manong Dante. Dapat hindi na... Uy, ang lungkot ko. Sandali. Ulitin ko ha. Nawala bigla eh. Nawala. Painggan natin si Senator Amy Marcos sa kanyang pahayag kay... Pagpasensyaan nyo na parang ganyan talaga magsalita si Amy. Pero normal sa kanya yung ganyan magsalita. Lungkot ko kay Senator Marcoleta, si Manong Dante, dapat hindi nakakulong yun. Magba-birthday pa man din yung tao, no? Magsi-73 siya sa July 29, sa katapusan. Alam ko kaya ang lungkot-lungkot namin. Ang problema, noong ko pa, sinasabi ko na yan isusunod talaga siya. Kahit nag-effort lahat ng kapatid, lahat kami, nagpaulan dyan sa EDSA, walang kapaguran hanggang... Huwag kayong mag-alala. Akala lang nila yon. Akala nila napusoy nila ang INC. Sila ang napusoy. Sila ang na-checkmate. Sila ang namate. Sila ang kumagat sa dama. Pinapadama lang sila. 'Di ba? Huwag ka mag-alala, Senator Amy. Ang panalo dito ang taong bayan at ang Iglesia ni Cristo maging si Senator Dante Marcoleta. Akala lang nila yung guni-guni lang nila yon. Nagpapakalipad sila ng parang mataas na mataas. Sige lang. Dahil sa pagbagsak nyo, mas masakit pag mas pataas. Magmataas lang kayo. Magmapuri lang kayo sa inyong sarili. Walang problema yan. Dahil ang tandaan nyo, ang pagtatanim may panahon. May panahon din ng pag-aani.
'Di ba? Hindi lahat ng oras nasa baba, nasa taas kayo. Nasa baba rin lahat, 'di ba? Pati totoo lang, 'di ba? Kung naniniwala kayo si Duterte dati na mapagmataas si Duterte at ngayon nasa baba na, hindi malabong sa inyo mangyari din 'yun. Kung 'yun ang paniniwala nyo. liwasan. Naku, tinuloy pa talaga nila, inuubos talaga kami, pambihira. Kahit walang katuturan, kahit hindi maintindihan, ano ba yung mga plunder-plunder na yan. Kawawa naman yung aming mga senador, si Senator Jinggoy, isa pa yun. Senator Bato, nasa na siya. Talaga naman, ano ba ang nais nila? May kota ba sa senador? Ganun ba talaga yun bago magsona? Hindi, Ma'am Amy, ganito lang gawin mo. Mayroon ka pa kasing hindi sinasabi. Mayroon ka pang hindi sinisiwalat. Alam namin yun. Naramdaman namin sa pananalita mo, sa lahat ng kilos mo, sa lahat ng mga sinasabi mo araw-araw. Mayroon ka pa. Kaya nga, sa lahat ng kakasuhan, ikaw lang di pwedeng kasuhan eh. Diba? Kahit pa paano, ma'am, kapatid ka pa rin. Kapatid ka pa rin. Pero dahil hindi ka makasuhan, dahil may alam kang bagay na hindi mo sinisiwalat sa amin. Yun lang yun, madam. Di ba? Pero, nakukulong na lahat para sa Pilipinas, ma'am, sabihin mo na yan. Maliban na lang talaga kung ikaw ay pasuray-suray. Ibig sabihin pasuray-suray, hindi malaman kung kanino. Hindi ka naman kakampi kay Marcoleta eh. Hindi ka naman kakampi kay kapatid mo eh. Ang kakampihan mo pag tumakbo, basta tumakbo ka senador, tandaan mo, ang buhay mo handa mong ibigay. Hindi naman literal na ibibigay mo para mapakamatay ka, no? Pero kung hinihingi ang pagkakataon, wala kang magagawa. Ganun kasi ng mga hari ng araw eh. Ng mga hari ng araw, sa mga nila, mamamatay sila para sa palasyo nila. Oo, nung araw. Kasi ngayon, pero siyempre ngayon, mahalaga na ang buhay. Ibig sabihin, hanggat maaari, sinasakripisyo ang sarili. Ibig sabihin, tama yung sinabi ng iba, walang kamag-anak, walang kumpare. Di ba? Dito, kung pumasok ka sa bilang isang senador, leader ka. Pag leader ka, tandaan mo, wala ka sino-sino-sino. Tignan mo ang Iglesia ni Cristo. Paano malaman na sinasabi talagang totoo yung mga ginagawa nila? Tignan mo, kahit ka mag-anak nila o sino mang kapatid sa iglesia nila, kapwa nila o initiwalag nila, 'di ba? Nabalitaan niyo sa iglesia nakaraan, 'di ba? Nakaraan 10 taon, itiniwalag yung mga mismong kamag-anak nila at yan ang pinangnunukso ngayon sa iglesia. Yan yung pinamumuntos. Nasabi, kung talagang totooan niya iglesia, ba't yung tiniwalag yung ganyan? Tiniwalag yung mga kapatid nyo? Ba't yung pinsan nyo, tiniwalag nyo? Bakit gano'n? Masama kayo? Yun nga, totoo eh. Kesa yung palakasan sa ibang religion, naagawa na yung kapatid ng masama, hindi pa tinitiwalag. Sa iglesia kasi, stick sila sa doktrina. Pag sinabi ng iglesia ni Cristo sa doktrina, itiwalag ninyo ang inyong kasama na masama. Ititiwalag nyo, walang palakasan system. Hindi katulad sa gobyerno, yung kinasanayan nyo. Di ba? Yun yung sasabing leader, the great leader. Kaya talaga tayo mo, ang leader ng namamahala sa iglesia, kahanga-hanga eh. Talagang sumusunod sa doktrina. Di ba? Talagang walang palakasan system, di porket, ikaw kapatid kita, hindi ka panitiwalag, kahit masama na ginagawa mo. May ganun ba? Wala! Kaya ngayon mga nagsasabi dyan, bakit ako may kilala ko iglesia ni Cristo kumakain ng dinuguan? Yun, siya yun. Aral ba ng iglesia na kumain ng dinuguan? Hindi. Ba't mo isisisi sa aral ng iglesia ni Cristo yun? Nakita mo palang isang iglesia ni Cristo kumakain dugo eh. Ititiwalag yun, kung malaman. Nagets niyo ako? Ano ibig ko sabihin, ba't sinabi ko to sa iglesia? Ano yung kinukumpara ko? Pag leader ka, tandaan mo, wala kang kinikilingan kahit kapatid mo. Ano ibig ko sabihin? Kaya Senator Amy, kahit kapatid mo, kung may alam ka, sabihin mo para sa taong bayan. Ganun lang yun. Di ba? Ang religion kasi para sa kanilang kapatiran. Pag ang politiko, para kanino? Sa kapatid? Kay Marcoleta? Kay Sara? Kay Kay Digong? Kay Kay Marcos? Kay Lenny? Hindi. Para sa taong bayan. Intindihan nyo? Para sa taong bayan. Lipat na tayo dito. Magbe-birthday pa naman si Senator Rodante Marcoleta. Isang mensahe nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun kasi una sa lahat, kahit nakakulong na si Senator Marcoleta, may talagang hindi nawawala sa kanya ang consistent niya na ibulgar at ipahiya si Ngagba sa buong mundo. Biruin mo, sabi niya buong mundo. Malaman sa buong mundo. Ulitin niya natin yun. Asang banda doon? Wala na, hindi na magpakita. Sige na. Dito na tayo sa ano. Pero sabi ni Senator Marcoleta, malaman ng buong mundo. Ibig sabihin, ipapahiya ka. 'Di ba? Konting panahon lang. Hindi lahat ng pagkakataon ay sa inyo. Di ba? Hindi naman maghihiganti si Marcoleta eh. Ang maghihiganti yung panahon eh. Ang Diyos naman, sabi nila, ang Diyos naman, kung sa Diyos kayo, ba't kayo maghihiganti? Hindi Ang Diyos ang naghihiganti. Tandaan nyo yan. Sabihin nyo, Diyos,
Ang Diyos, ganun ba kasama ang Diyos? Naghihigante? Huy, ano nabasa mo? Ang Diyos, ha? Punong-puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Pero ang Diyos, tandaan mo, makatwiran ang Diyos. Hindi lang Diyos ng pag-ibig ang Diyos. Diyos ng katwiran din yun. Sabi ko nga kahit ano nagawa mong kasalanan sa mundong ito, kahit napakamabigat pa yan, patatawarin ka ng Panginoon Diyos. Ngunit, walang kasalanan na hindi mo pagbabayaran. Sa inyo kasi, pag ang tao, pag nagkasala, patatawarin mo na siya, okay na yun. Hindi mo na siya pagbabayarin. Hindi. Sa Panginoon Diyos, patatawarin ka niya, pero pagbabayarin ka niya. Ganun lang yun. Kaya ang tao at ang Diyos, malayo sa pagkukumpara mo. Yeah? Kaya ano ibig kong sabihin, mga kababayan? Ano ibig kong sabihin? Ang lahat ng ito, yung ginawa nyo para sa kay Senator Marcoleta, may gaba yan sa Panginoon Diyos, may parusa yan. Di ba? At ang parusa niyan, napakamabilis. 'Di ba? Hihintayin natin, no? O ito, panoorin natin to ulit, ang kanyang attorney na si Orpreriero. Di ko mabanggit, Sir Jose, pero Sir, idol kita, yung mag-ala. Nahihirapan lang mabanggit sa apelido mo, no? Bago pa lang to na pasikat na attorney at actually, magaling na abogado talaga to. Panoorin natin to. Una sana. Sweldo na yata ang mga yan, attorney, nang hindi nalalaman ng taong bayan. Exactly. Ang akala nila sa atin, wala talaga tayong alam, mga mangmang tayo, na hindi ka nila mapapansin yan. Basta gawin nyo lang kung ano yung kailangan nating gawin. Yung talaga. Pag lumang politiko po talaga, hindi luma sa hindi matandang politiko yung matagal na tumatakbo, nung araw kasi, ito, alam niyo, nanay, tatay, nakikinig kayo, di ba? Alam nyo, nung mga panahon, ng mga 90s, 80s, di ba, ang mga politiko, sinasamba. Uy, andyan ika si Mayor, tumabi kayo, simbabi kayo. Kasi sa mga pelikula, di ba, andun lagi yung Mayor, si Gobernador, laging bastante, maraming chicks, maraming sugarol, di ba? Kasi nung araw kasi, ganyan ang politiko. Ganyan. Tingnan mo lahat ng pelikula, puro Mayor, may Gobernador, si Gob, di ba? Daming pelikula niyan, di ba? Sila Robin Padilla pa, mga sila Lito Lapid pa yung mga bida, di ba? Puro yung kalaban si Mayor, si Gobernador, di ba? Tiwali sa politiko, di ba? Pinagbidahan pa nila yung Eddie Garcia, di ba? Tandaan niya, di ba? Kaya nausing ganung pelikula nung araw. Kasi mga panahon ng 90s, 80s, ang mga politiko, puro ganon. Gusto nila sambahin sila ng tao. Ngayon, pag may politiko kayong naabutan sa panahon ng 90s, 80s na tumatakbo pa rin hanggang ngayon, hindi lahat, katulad ni Senator Marcoleta, kasabayan niya ng mga 90s yan na politiko. Pag may nakita kayong politikong ganon, na panahon ng 90s, 80s, yung alam mo kung sino, yung nagmamanipula, na tumakbo ngayon, delikado yun. Napakadelikado nun. No? Bakit? Ginagawa niya yung taong bayan na uto-uto. Sa panahon kasi na 1970s, 80s, 90s, 2000, mga 2003, 2005, ang tao hindi pa malago ang kaalaman kumpara sa ngayon. Kasi nung araw, mga 90s, ang tao, wala pang mga technology, mga social media, para maka-interact, wala pang ganon. Kaya yung mga, dati, pag mag-search ka ng mga kaalaman, pupunta ka pang library, di ba? Search mo pa talaga, mag-encyclopedia ka pa, ngayon, isang pindot na lang, alam mo na kung anong sagot di ba? Ibig sabihin, mas malago ang kaalaman ngayon kesa noon. Kaya noon, nauuto nila yung tao. Sila ang ginodiyos ng tao, yung mga politiko, habang sila kumakain na maraming pera. Tingnan mo, pag sinabi mayor nung araw, si mayor yan, tumabi kayo, ang ganda ng sasakyan. Pag tingin mo sa bahay niya, ang ganda ng bahay niya, wala namang business. Ang business niya, konti lang, karinderya lang. Pero kumpara doon sa kanyang ari-arian, bilyon-bilyon. Saka nakakita, nakabili sa mamahaling subdivision, bilyon na halaga ng lote, pati lupa. Nung araw yun. Kaya nung araw, nakarating ngayon, yung si Ngagba, isa yan sa mga nakahanay ng mga panahon ng politiko na mapagsamantala. Naakala niya yung mga tao uto-uto. Naakala niya hanggang ngayon yung mga tao uto-uto. Sir, lumago na po sa mga politiko yun, akala niyo uto-uto kami. Lumago na po ang kaalaman ng tao. Lumago na po. May social media na po. Huwag niyo naman iparamdam sa amin na kami ay eng-eng-eng-eng. At pag sinabi na may talagang flood control na pitatakpan, totoo yun. Ang mahirap, sinasakyan ng maraming vlogger sa kadahilanan na bayad sila yung iba at yung iba naman takot. Tama, mali. Bumahaba tayo, pasensya na kayo. Dito kasi po, marami kayong matututunan. Dito po talaga mabubusog lagi kayo ng kaalaman. Dito po talaga madaldal tayo dito.
masarap pakinggan dito. 'Di ba? Masarap iparinig ito sa iba. 'Di ho ba? Etong talakayan lagi dito, no? Rat-rat to, rat-rat. Walang script to, walang prompter na binabasa. 'Di ba? Actual to. Yung iba, tignan mo ibang vlogger, may binabasa, may ano, 'di ba? Sampahan lang yung pwedeng sampahan. Yung mga tao, magrereklamo lang yan sa Facebook, magrarant lang, pero hindi kayang kikilos, hindi yan magpuprotesta. And I think this is where they are underestimating the people as of the moment. Na akala nila ang mamamayan hanggang dito lang, na tayong lahat ay merong punto ng yung pag natakot na tayo, hindi na tayo kikilos, mapaparalyze tayo ng ating fear. That is their assumption. And I think this is where they have gravely underestimated the Filipino people. Yes, oo. But anyway, going back to our senators, Jingo Estrada, Senator Dante Marcoleta, may mga nagsabi noon nung una na pwede silang sumali, makadalo doon sa ongoing na impeachment trial. But then later on, itong si Senator Jinggoy ay naibasura yung request niya na makadalo doon sa impeachment trial. Duri mo, senador ka ng Pilipinas, nakulong ka, ayaw mo pa rin padaloin sa impeachment trial? Grabe ka. Ganun ba kasama yung kriminal na ginawa ng tao na yon? Ha? Ganun ba ginawa ni Senator Marcoleta na kriminal na ginawa? Kumpara sa mga yan? Di ba? Harap-harapan? Sabi nila, ba't daw kasi inamin ni Senator Marcoleta na may nag-donate sa kanya? Yun na nga, kagandahan, umamin siya eh. Yung iba nagsinungaling, kaya ligtas. Ganyan kayo. Yan ang style nyo. Yeah? Parang talagang inaamin yung pagnanakaw, pagalingan magsinungaling, ligtas na. Di ba? Maaasahan pa ba tayo na tsansa na makadalo ang dalawang ito kung sino man ang mga senator? Meron pa sino pa yung nagtatawa, si Senator Bato de la Rosa. Ano sa tingin niyo, attorney? Kung legal na pag-uusapan, maaari sila o hindi sila po pwedeng dumalo sa ganitong pagdinig? Sa last pronouncement ng presiding chair, si Chis Escudero, sinabi niya na ang threshold ng boto ay 24. 16 ang kailangan ng prosecution para makonvict si Sara Duterte. Kung 16, kung 24 ang basihan mo, that means ang binibilang mo dyan is the elected members of the Senate. Kung sila ay kasama doon sa bilang, hindi ba dapat kasama rin sila sa partisipasyon, sa deliberasyon? Because they are supposed to be counted. How can you be counted if you are not part of the proceedings? So, technically, pwedeng mag-participate sila doon because being accused of being in jail does not automatically remove from you yung iyong authority or yung office mo as a senator. Only conviction can do that. As of the moment na hindi pa sila convicted, ay dapat they enjoy the presumption of innocence. So even though that they are under detention, dapat ay pwede pa rin silang bumoto. The same way that na pwede pa rin mag-participate dapat noon yung mga senador na under detention. Yes, Kagaya nila Jinggoy nga, nag-request sila to participate. Pero magbobotohan na, diba, nag-walk out na yung minority. At sinasabi nila na lokohan. Pero that is hypocrisy on their part because nung si Leila de Lima ay nakadetain, they made a similar request to the Senate na payagan na bumoto si Leila de Lima. Hindi na nga lang yan napagbotohan ng Senado, but the fact that you introduced it, you are saying na ang position mo pwede. Tapos ngayon, hindi na. So, nandun yung hypocrisy na sinasabi ko. So, pwede noon dahil kayo ang apektado, ngayon hindi na pwede kasi yung oposisyon ang apektado. Hindi na pwede. Pag sila pwede, yan ang makakayaban. Pag sila pwede. Pag yung itong mga to, hindi po pwede. Yeah? Pag papabor sa gusto nila po pwede. Yan ang nangyayari ngayon eh. Yeah? So, nasaan ang katwiran doon? So, hindi usapan dito yung tama. Wala na, pati katarungan wala na. Wala na katarungan ngayon. Tapos sasabihin nila, bakit sa panahon ba ni Duterte may katarungan? Ang hilig nila mangumpara, no? So, ibig palang sabihin mo, yung panahon ni Duterte pala, walang katarungan at walang demokrasya siya sabi mo, pwede mong gayahin ngayon. Kasi kinukumpara mo eh. Tama? Si Auntie Claire,
Bakit sa panahon ni Duterte, ginawa rin naman niya yan? Ibig yung pala sabihin, pag porket may katulad siya ginawa sa nakaraang administrasyon, pwede na ngayon, exempted na. Ibig sabihin, ginagawa niyo yung ginagawa na nakaraang administrasyon. Tama? Hindi ako against sa nakaraang administrasyon, hindi ako against. Sa akin lang, nakikita ko, puro pagkukumpara sila sa nangyayari ngayon. Sabi ko nga, political na interest ang pinag-uusapan dito. Mhm. Ano to, wala na yata tayong maasahang patas na pagdinig at pagsunod doon sa kung ano talaga ang isinasaad ng ating saligang batas sa attorney. Ano nang mangyayari sa bansa ngayon? So this will be a long fight, hindi po talaga, sabi ko nga sa inyo, hindi matatapos po ang digmaan sa single battle lang. This will be a long and protracted Paglabas si Senator Marcoleta talaga, digmaan. Digmaan, malaking gulo magaganap. Gulo ng katwiran, digmaan ng katwiran. Hintayin nyo lang, di ba? a war for many Filipino people, sa ating mga kababayan. Kailangan talaga natin nung pagtsatsaga sa labanan na ito. Would you imagine? Pero tayo mga Pilipino, natural tayong matiisin. Yes, Isipin mo 300 taon tayo sa ilalim ng mga Kastila, di ba? 333 years. 3 taon sa ilalim ng mga Hapon. 50 taon sa ilalim ng mga Amerikano. Lahat yung tiniis natin. Pero ngayon na tayo ay supposedly malaya. Nakalaya na tayo sa mga banyaga. Tapos papadakip mo yung kapwa mo sa banyaga. E di sinira mo yung soberanya ng Pilipinas. Tama? Di ba? Walang pagpapahalaga sa mga soberanya itong mga to. Oo. Kaya nyo nagawa na si Duterte isuko sa banyaga at si Bato. Maliit ang pagkakilala nyo sa soberanya ng Pilipinas. Tapos sasabihin mo, mahal mo taong bayan. Eh, yung soberanya, hindi mo mapapangingatan eh. Yung pa kayang taong bayan na ninirahan doon, wag kami. Wag kami. Hindi nyo mahal taong bayan. Tandaan nyo yan. Gusto nyo lang may kapangyarihan kayo. May power kayo. Di ba? Kung mahal nyo taong bayan, nagkakabaha-baha ngayon, hindi nyo pababayaan sila na magpatuloy yung baha. Tandaan nyo. Yun yung simpleng imbornal eh. Imbornal kahit saan, di ba? Masyado kayong mapagmalaki. Pag walang takip, anong gagawin nyo? May takip, di tatakpan. Minsan pa nga, pag may kalsada, lalagyan ng halaman. Mapagmalasakit, di ba? Minsan mga ganun. Okay, may postin tumba, iaangat kagad. Nagyayabang pa yung ibang mayor dyan, popost pa sa Facebook nila. Isang poste na tumba, inagapang kagad namin, inalis kagad namin sa daan. Yabang no? Yabang ng mayor, pati ng governor or ng congressman Kakarampot, inaalis kagad nila. Concerned sila sa tao. Pero nakapagtataka tayo, bakit yung baha hindi kayo concerned sa tao? Tama? Kasi kung concerned kayo, una, huhulihin nyo yung kung sino may dahilan ng pagkurakot ng baha. Pangalawa, mag-iimbestiga kayo. Tutugis nyo talaga Di ba? Hindi yung band-aid solution. Saka nakakita baha. Yung mayor pupunta sa baha. Ano gagawin ng mayor? Yun, maglalagay ng tent sa covered court. Maglalagay ng mga relief good, magbibigay ng ano. Tapos yung mayor, maglalagay, sasabihin sa inyo, binaha kayo dyan, sige, magpapagawa ko ng tulay. Yung apakan nyo na kahoy. Para may apakan kayo, hindi kayo mabasa. Band-aid solution. Di ba? Tapos mahal nyo taong bayan. Hindi nyo mahal taong bayan. Hindi lahat ng mayor hindi nyo mahal taong bayan. Kasi kung mahal nyo, may solusyon kayo. Kaso wala Biruin mo Ngayon, balita, imbornal sinusundot baha. Alam mo, sagot ng mga bangag, mga bangag vlogger, ang galing talaga ni PBBM. Yung kanal, pinasundot kagad doon. Biruin mo, baha, pinasundot. Kung bago magbaha, sinundot mo na. Hindi na wala na yung baha, hindi na magbabaha. Ibig sabihin, kikilos pa lang sila kung kailan binaha. Ano ang magaling doon? Tapos, pag nakurin mo, sasabihin nila, hindi naman kasi kasalanan yan kasalanan naman natatapon ng basura yan Nandoon na nga tayo kasalanan naman natatapon ng basura Pero, bago man na sana magbaha, inasikaso mo yung kanal. Kaso ngayon mo na inasikaso na kailan baha na na-perwisyo na yung magtatrabaho, traffic na Tapos sabihin mo, mahal mo taong bayan? Come on. Hindi mo mahal taong bayan. Ang isang mahal mo, kahit kapamilya mo, yung anak mo, pag may isang bagay na hindi pa umuwi, anak mo, hanapin mo na. Yung pusa mo nga lang na hindi umuwi, nahanap mo na May pagmamahal ka sa pusa mo di ba? 3 pusa mo, isa hindi umuwi.
Hinahanap mo, di ba? Asa si Miming? Kasi may pagmamahal ka eh. Ha? Ikaw, presidente ka, senador ka, leader ka, mayor ka. Ha? Binabaha kababayan mo. Wala kang lamang gagawing aksyon? Paano? Sa ngayon, binaha okay. Sa susunod na budget, hindi ka magagawa ng aksyon para hindi na mangyari ang baha na yan? Nangyayari pa rin. Isa lang ibig sabihin. Okay sana eh. Kung binaha noon, 2005 is 90%. Tapos binaha ngayon 2026 is 75%. Wow, nabawasan. Ibig sabihin may ginawang aksyon. Hindi eh. Mas lalong lumala eh. Ibig sabihin, walang ginawang aksyon noong nakaraan taon magmula ngayon. Ibig sabihin, kaya walang ginawang aksyon, bukod sa walang pondo, maaring kinurakot na naman, o pangalawa, hindi mo talaga mahal ang taong bayan. Tama? Pero parang hindi pa rin tayo malaya. Kasi ang mananakop natin ngayon, hindi na mga dayuhan. Kapwa kundi mga Pilipino kapwa na. natin. Yun ang mas masakit para sa atin. At tayo ay pinamumunuan hindi na ng mga dayuhang interes, kundi interes na lamang ng mga mayayaman, yung mga nasa kapangyarihan at mga political dynasty. Tama yan. Bakit? Anong katunayan? Ang taas ng kuryente natin. Doon man lang sa taas ng kuryente, hindi mo man lang masaway kung ba't mataas ang kuryente. Tapos sabi mo, mahal mo taong bayan. Kung mahal mo taong bayan, nasasaktan sila ngayon sa taas ng kuryente. Anong dahilan? Ba't di mo masaway-saway? Kung kay Tatay Digong yan, sasaway niya yan. Ma-warningan niya yan. Baka warningan niya, isasara ko yan sa loob ng 1 linggo. Di ba? Hindi totoo lang. Naalala ko lang bigla si Tatay Digong. Tayo dito sa Pilipinas. Sabagay, attorney, umasa pa rin po tayo na lahat ng mga ito, abang sabi nga, may buhay, may pag-asa, kung ano talaga, lalabas din ang katotohanan at maghari yung tinatawag din nating katarungan, attorney. Tama po. Basta po yung tayo, yung mga Pilipino, alam nyo, ang sandigan natin talaga yung ating mga pananampalataya. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang Pilipino sa kanyang pananampalataya sa kanyang Panginoon. And dito tayo pumupugot ng kalakasan, lalo't hindi natin maasahan ang ating pamahalaan. Pero sa pamamagitan po niyan, yung ating sama-samang pagdarasal, yung ating sama-samang pagkilos, eventually, magkakaroon ng dagok ito, ng epekto ito sa pamahalaan. Kasi hindi naman po tayo pwedeng manatiling takot sa habang panahon. Eventually, mauubos din yung takot natin. Maraming salamat po sa inyo. May bago na naman kayong napakinggan, may bago na naman kayong narinig, at komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. At isang makabuluhan talakayan naman ang aking hinatid sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po, mabuhay ka, Senator Dante Marcoleta. Mabuhay po lahat ng host dyan sa Agila News. At konting hintay lang po tayo, konting masid lang po tayo. Dahil po dito ay laban na po, huling laban na po to, last battle po ito. Ganun po talaga ang bida, nagpapatalo sa umpisa, no? Pero dito, ang bida po dito hindi si Senator Marcoleta, kundi kayo, mga naapektuhan ng baha. Pag ibukod na natin yung mga ibang hindi naapektuhan ng baha. Kasi kaya naman nila eh. Total naman wala silang Ang nakakalungkot yung mga naapektuhan ng baha, na patuloy nilang binibrainwash na sinasabi nila ang may mali ay Duterte. Patuloy nilang dinodoctorate yung mga mahihirap na naapektuhan ng baha na may kasalanan, administrasyon Duterte. Yun ang masama. Sila may kagagawan, yung nakaraang administrasyon ang may kasalanan. Bagay na imposible hindi nila pinapaliwanag. No? Kasi ang budget ngayon 2024. Paano naging budget ng 2018 yun? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya pag dapat talaga may alam ka. Di ba? Okay, maraming salamat. Ang ganito lang po. Ingat lagi. Paalam po sa inyong lahat.